Maraming salamat, Congressman Robes. Salamat sa iyong pagpakilala sa akin at salamat rin sa iyong imbitasyon na ako ay pumunta rito at salamat din sa pakipagkakasundo mo sa Parlamentang Victoria upang mabigyan ng trabaho doon yung mga kalipikadong taga rito sang-ayon sa mga standards ng Australia. Salamat din kay Governor John Mendoza sa iyong napakagandang mga sinabi at salamat sa mga congressmen. Salamat sa pinasa ninyong malaking budget, pinakamalaki sa kasaysayan, 1.4 trillion pesos para sa 2009. Kaya salamat kay Congresswoman Ning, salamat kay Congresswoman Chavez, at salamat kay Congressman Pancho, at salamat kay Congresswoman Lorna. Dahil yung pinakamalaking budget sa buong kasaysayan na pinasa nila ay yun ang makakapondo ng ating mga pangangailangan sa economy, sa environment, at saka sa edukasyon kasama ang Bulacan Polytechnic College. At dito ay binabati rin natin yung dating congressman, si Mayor Roquero. At marami tayong mga senior statesmen ng Bulacan na narito. Nandito si former Governor Josie Mendoza at narito si former Congressman Lito Sarmiento. Sa lahat-lahat nagkakasundo sa kinabukasan ng ating susunod na henerasyon. Congratulations sa inyong lahat. At sa mga opisyal ng Bulacan Polytechnic, congratulations sa first anniversary ng inyong campus sa San Jose del Monte. Naway mabigyan nyo ng tamang kasanayan, halimbawa para sa Victoria ang inyong mga estudyante. And we welcome the representative from the Parliament of Victoria, Mr. Smith, to our shores in the Philippines. We hope that this campus will be able to prepare students for the things that Congressman Robes arranged with the Parliament of Victoria. But of course, we also long for the day when going abroad is a career option and not the only choice for a hard-working Filipino. Itong ating mga plano sa ekonomiya, these are designed to allow the Philippines to break out of that cycle. That is why we remain so stubbornly focused on the economy. We need to spread the wealth and keep the people working here at home. So we are creating appealing employment opportunities by focusing on the development of priority sectors. Halimbawa dyan sa Metro Manila, nakatabi lamang nitong barangay ninyo, marami mga call center doon. Naway may mga kurso dito sa Bulacan Polytechnic San Jose para sa mga kursong ganon na magaganda ang sweldo. We have created almost 7 million jobs in the last 7 years. Kung hindi dahil sa mga reforma ipinatupad natin sa mga nakaraang 7 taon at yung mga congressman natin ngayon at dating congressman natin ay lahat sila ay tumulong para sa mga reformang ito. Di sana naging mas malala ang kalagayan natin ngayon. Gaya ng ibang mga bansa na lubos ang pagdudusa nila ngayon dito sa global credit crunch. Sa halip, sabi nga ng dalubhasang ahensyang Standard & Poor, the Philippine economy is a relative island of calm in a very stormy sea of global uncertainty. Pandaigdigang krisis sa ekonomiya ang siyang tumulak sa pagtaas ng presyo at pagkain, bigas at langis dito sa atin at maging sa buong mundo. During these troubled times, papel ng pamahalaan
is to help insulate the Filipino people from these price shocks and economic pressures. Subalit, yung kalakasan, dahil yung kalakasan at katatagan ng ating taong bayan at ng aking ekonomiya hambing sa iba, ay hindi pa rin sapat na konsuelo para sa bawat Pilipinong nagbabayad ng mataas na presyo para sa mga pangunahing bilihin. Batid ko ang pasanin na hinaharap ninyo mula sa matataas na presyo at mataas na inflation. Batid ko nag-aalala kayo tungkol sa katiyakan ng trabaho at kung ano ang mabibili sa inyong sweldo. We are also concerned. Kaya naman kumikilos tayo ng masipag upang mababa ang presyo ng pagkain at gasolina, na salamat ay bumababa na ang presyo, at upang tuloy ang pagdami ng trabaho at mga pamumuhunan